Etong topic na to about doon sa yung sa announcement ng White House nila President Trump, no, and yung doctor doon about sa ang tawag dito sa Tylenol and doon sa leucovorin na gamot. Ano po ba yung take nyo dito as doctor? Release na po ng position statement yung Philippine Society for Developmental and Behavioral Pediatrics. So, pwede po ninyo tingnan dun sa Facebook page po ng society namin. So, yung Tylenol or paracetamol or acetaminophen, yun yung generic name, pareho lang po. Yung dalawang gamot na yon. Ah, Pag nag-take po yan during pregnancy at ang bata ay may autism, please do not blame yourself. Kasi mas delikado sa buntis kung hindi gamutin yung mataas na lagnat. It can lead to miscarriage, it can lead to birth defects. So, syempre hindi naman po tayo, 'di ba? Hindi naman tayo basta-basta nagte-take lang noon na Apo. walang dahilan, 'di ba? So, Yes kung po. kailangan, wag po natin i-deprive ang isang pregnant woman of beneficial and needed medicine because of some fears na hindi naman po napag-aralan ng mabuti. Apo. Yung pangalawa naman po, yung leucovorin. So, yung leucovorin, isang uri to ng folate. So, yung folate, yung mga nanay dito, narinig nyo na po yan, yun yung vitamin na malamang nung nagpa-prenatal kayo, niresetahan kayo na uminom ng folate araw-araw. So, ito, siguradong nakakatulong to. Yung folate sa pagbubuntis, it helps protect baby's brain. Nakakatulong ito sa brain development ni baby. Na ang question, sa autism treatment, makakatulong ba ito? Sa ngayon, hindi pa po masyadong matibay yung ebidensya na nakakatulong o naligtas ito para sa mga merong autism. So, the best is to talk with your physician, your provider. So, for your child, is this something that would be helpful? Ayan, maraming salamat po, Doc, no. Napaka napakalinaw po nung sinabi nyo, no. At least yung mga iba po, no, na medyo confused pa ano ba talagang papakinggan ko, etong Mhm. wala pang sapat na ebidensya or eto pong dinedeclare dahil US daw po, no. So, di po natin masisisi, no? Minsan bilang mga magulang, parang kahit ano gagawin na lang natin na paraan, no? But ako nga po, yung take ko naman din po doon, no? Siyempre, as long as guided po tayo ng mga physicians, no? Kagaya po ng mga doctors ng ating anak, sundin po natin kung ano po yung pinayo po sa atin ng mga eksperto. All right, Doc, I think, Mhm. And this is ano rin po, dadagdag ko rin po, this ay, is also a collaboration with the family. So the physicians, Apo. the therapists, the teachers, pati yung mga relatives, lahat po ay magkakasama po. 'Di ba lagi nga natin sinasabi na it takes a village to raise a child. So totoo po 'yan. So ah gusto rin po sana natin na yung village ay puno ng pag-unawa, at saka respeto, at saka malasakit para doon natin matutulungan yung mga bata. Yun nga yung maganda sa atin, sa mga Pilipino, di ba? Likas to sa atin Apo. yung bayanihan. So Yes yung po. pagiging bayanihan, i-apply po natin sa pagtulong sa mga bata na may different experiences, different strengths, different challenges. So kung let's say may teacher naging pasensyoso, may kapitbahay na hindi humusga na tumulong, or may kamag-anak na handang makinig. So lahat po ng taong ito ay nagiging bahagi ng pagbabago sa ating society na para matulungan yung kinabukasan ng bawat bata. Mm, tama po, no? So, ayun, thank you so much sa ating mga audience kind warriors for joining us. And syempre, thank you rin Dr. Victoria Ang Nolasco for sharing your time and wisdom with us. Sana po maulit po natin ito, no? Para po sa awareness and sa kaalaman na rin po, no? Kasi marami po kami natututunan sa inyo. But before we continue to say goodbye, no, kind warriors, don't forget to like, share, and subscribe to our social media pages sa Facebook page, sa YouTube channel, Instagram, and TikTok. Just search, no, Megumi X and her awesome dad. And thank you so much for your love and support. Together, let's continue to spread awareness, understanding, and kindness.
and one story at a time. Thank you, Doktora. Maraming salamat. Maraming salamat din po.